Sa kabila ng Republic Act 10931 o Free Tuition Law, marami pa ring bayarin ang patuloy na pinagdurusahan ng mga estudyante at kanilang mga magulang. Ayon kay Keja Andres, ikapitong nominado ng Kabataan Party List, isa sa pinakatampok na napagtagumpayan nila ay ang pagpanalo ng free tuition law. Ngunit ayon sa kanya, nakikita nilang hindi pa tapos ang laban dahil binabawi raw ng gobyerno ang karapatang ito sa pamagitan ng pagtakda ng iba pang mga dagdag bayarin sa kabila ng pagkakaroon ng batas. Dahil sa ngayon, kahit na mayroong batas para sa libreng edukasyon sa mga state universities and colleges na mismong isinulong din at pinangunahan ng Kabataan Party List 2017, nagkakaroon ng mga paraan para huthutan pa o magkaroon ng mga dagdag na bayarin sa mga estudyante sa iba't ibang mga state universities and colleges sa buong bansa. Ang free tuition law ay nilagdaan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte noong 3 ng Agosto sa taong 2017. Layunin nitong magbigay ng libreng matrikula sa mga kolehiyo at state university sa bansa. Dagdag pa ni Andres, kahit ang mga pribadong paaralan ay may karapatan pa rin dapat sa edukasyon. Kaya't nakikipagtulungan ang Kabataan Party List sa mga konseho at iba't ibang organisasyon para sa kampanya nila na tutulan ang pagtaas ng matrikula sa mga private schools. Pero hindi lamang karapatan sa edukasyon ang pinaglalaban ng Kabataan Party List. Para kay Andres, isa sa matining na issue sa buong bansa ay ang panawagan para sa disente at nakabubuhay na sahod. Sa kasalukuyan, 645 pesos lamang ang minimum wage sa Kamaynilaan. Pero sabi ng mga ekonomista, kinakailangan ng mahigit 1,200 para sa nakabubuhay na sahod ng isang pamilya na may 5 kasapi. Naniniwala ang kabataan Kristiyano na napaka-hellish ng conditions ng paggawa dito sa Pilipinas kasabay pa nung walang upat na pagtaas ng presyo. Binanggit ni Andres na nauso na ngayon ang mga kabataang mayroong dala-dalawang part-time jobs dahil sa hirap makahanap ng disenteng trabaho sa ating bansa. Ang oras nila para sa pag-aaral o extracurricular activities ay sinasakripisyo para sa part-time work. Binanggit din niya na dumarami ang mga out-of-school youth, mga estudyanteng hindi pumapasok. Ayon sa Commission on Higher Education, nasa 216,000 na mga estudyante na nagtatrabaho habang nag-aaral, halos 8% ng kabuuang populasyon ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Nais ng Kabataan Party List na magkaroon ng tiyak na kinabukasan na may disenteng trabaho, libreng edukasyon, at kalayaan mula sa diskriminasyon. Para sa BJ101 SUV News, Derek Barantes nagbabalita.